Magandang araw sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mike Delay. Magandang araw daw National High School at ako naman si Maris Chang. Ngayon ay ika-18 araw ng Abril, taong kasalukuyan. Ito ang TV5. Pulo ng nagbabagang balita. Biglaan at matinding pagbaba ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa na nakalipas na magdamag tulad na lang sa lalawigan ng Cebu. Ayon po sa Office of Civil Offense sa Region 7, abot sa 15 lalawigan sa rehiyon ang naapektuhan ng mga pagbaha. Sabi sa Pag-asa sa Visayas, ang ulang buhos sa Cebu ay lagpas sa kalahati ng karaniwang dami ng ulan para sa buwan ng Agosto. Nakatutok si JB Lahat. Hindi magkamayaw ay ilang taga-barangay Mambaling, Cebu City nang makita ang lalaking ito na kasamang inaanod ng mga tagpi-tagping bahay sa Kinalumusan River kagabi. Nagmistulang malaking ilog naman ang bahaging ito ng National Road sa barangay Dunuan sa lungsod ng Toledo. Abot tuhod naman ang malakas na agos ng baha na pinipilit sulungin ng dalawang residente. Hirap din itong daanan ng mga motorista na na-stranded o na-strap sa kabilang bahagi ng kalsada. Pahirapan din ang pagdaan sa perwisyong baha sa kalsadang ito sa Mandawi City. At ang Egypt na ito, lakas na loob na sumulong sa lagpas baywang na baha. Nagtulong-tulong din ang ilang kalalakihan na pagtulak na sasakyang ito na tumirik sa baha upang ito ay makaahon lamang sa mababang lugar. At ngayon naman ay kakamustahin natin ang live report mula sa Davao City. Samahan natin ngayon si Ann Escudero. Ann? Nandito nga tayo ngayon sa evacuation center ng Barangay Bagong Galiera kung saan itong barangay ay isa sa Davao City na binaha kaninang madaling araw. Dito nga sa Davao City ay mainit na ang panahon. May iba ring barangay na hindi pa humuhupa ang baha. Sa ngayon, din ay suspendido ang lahat ng klase sa lahat ng antas ng paaralan dito sa lungsod na apektado ng flash flood. Ann, gaano pa karami ang dapat ilikas at kamusta naman sila ngayon? Maris, dito nga sa Barangay Bago Galiera kung saan tayo ngayon ay may 200 pamilya ang nilikas simula kaninang madaling araw dito sa evacuation center. At kaninang umaga, nagsimula na silang magsiuwian sa kanilang pamamahay para tignan ito. Pero may iilan pa rin hanggang sa ngayon ay nandito pa sa evacuation center dahil nasira ang kanilang bahay. Kasama natin ngayon si Sir Ralph Santos. Isa siya sa naapektadong residente dito sa Barangay Bagong Galiera, kung saan lumika siya dito sa evacuation center at kanina nga sa panahon sa pag-rescue sa kanya ay nasugatan at nabalian siya sa kanyang kanang paa. So ngayon ating kumustahin si Sir Ralph Santos. Sir, gaano kataas ang tubig kanina sa pag-alis ng kanyang bahay? Una po kasi, akala namin total lang sa baha. Kaso nung may narinig ako lumundong sa likuran, bigla na lang nasira yung luwan namin. At doon, pasok na yung tubig. Natrap kami kaya pinasag ko yung bintana at nasugatan ako. Tapos ayun, tumaas na yung tubig at nagsintay kami sa bubong ng mga rescue. At ngayon na nasa evacuation center na kayo, ano pa ang iyong kinakailangan? Ang kailangan namin ay mga damit, mga pagkain at medkit dahil nasugatan na po kami. At yan lang po ngayon si Sir Ralph Santos, isa sa mga naapektarang residente dito sa Barangay Bagong Galiera kung saan lumikas siya dito sa evacuation center. Ann, wala pong pasabi ng LGU sa posibleng magkaroon ng flash flood. Ano ba ang dahilan ng lumaragas ang baha? Pinakausap na natin ang kapitan ng Barangay Bagong Galiera at Wala po kami natanggap na advisory galing sa LGU dito sa Davao City kung may mangyaring ganitong flash flood dahil nga biglaan na nangyari at hindi inaasahan ng mga residente ang flash flood kagabi. Pero naka-standby naman ang aming Barangay Disaster Risk Reduction Management Office kung kaya't na-rescue naman ang mga apektadong residente dito sa Barangay Bago Galera.
video